Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Bahay muna tayo ngayon dahil wala akong work. Dito lang ako sa bahay. Pero mamaya tayo ay luluwas ng city. Yan. Pero kami lang dalawa ni Mixo dahil yung ating Pars meron siyang work. Kahit gustuhin ko man na isama yung ating Pars, hindi talaga magkatugma yung namin ba, day off. Dahil yung work namin ni Pars nga, pag work ako this weekend, dito siya sa bahay, bantay kay Mixo. Pag si Pars naman yung merong work, ako yung andito sa bahay. Kaya minsan talaga, hindi talaga magkatugma yung work namin ni Pars, lalo na pag weekend. So yung pala namin ba? Tawag niyan? Day off tuwing weekend. So mamaya, luluwas tayo ng city. Si Mixo, pinasok ko muna dun sa daycare para makapaglinis ako dito bago umalis mamaya dahil 2 nights tayong makikitulog dun sa bahay nila in daycares. So, kailangan yung ating bahay dapat linis time ko ngayon at bukas. Nasa isip ko kasi bukas na lang ako maglinis. Nag-decide man ako na pumunta ng city para naman makalanghap ng ibang hangin. Iba na kasi hangin dito sa Kotka Masyado ng sariwa. Masyado ng sariwa. Hindi naman. Para makita din natin yung mga friends natin doon sa city. Diba? Minsan kasi nabuboring talaga ako dito sa loob lang ng bahay. Pag kami lang ni Mixo. Baka hanapin nyo asan si Pars. Bakit hindi sumama sa amin. Meron po siyang work tomorrow. At pag weekend, ayaw ni Pars na umabsent para lang maggala-gala dahil meron po yung extra work pag weekend time. Yung Sunday dito, pag nag-work ka, meron, yun siya, double pay. Tapos pag Saturday naman, meron siyang extra payment din. 30% ang ibabayad sa'yo sa sahod mo. So, kinukuha talaga namin ni Pars yung mga weekend work. Kasi malaking tulong ngayon, double pay. Diba? Masakit yung balikat ko. Ba? Ano man nangyari dito? Kahapon, dito lang din ako sa bahay dahil tiglamig na. Uso na naman yung flu. Kahapon, ready na sana ako mag-work. Kaya lang, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Alam niyo po yung lalagnatin ka na nalamig ako kahapon. So, wala talaga akong ginawa kahapon. Hindi rin ako naglinis. Andito lang din talaga ako sa bahay. As in, nagpahinga po talaga ako. Kasi yung pakiramdam ko na akala ko lalagnatin ako. Si Pars din. Kasi kahapon day off niya din. Pakiramdam niya lalagnatin siya. Yung ilong niya, may sipon. Pati si Mixo may sipon. Buti nga lang sa kanila, sipon-sipon lang. Sa akin talaga kahapon, feel ko talaga nako. Parang ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Kaya nagpahinga ako kahapon. Kaya ngayon, maglinis-linis muna ako. Diba? Tinanggal ko lang yung mga laruan ni Mixo. At dahil si Pars, nag-day off, naglaban na naman siya. Kanina, maagang pinasok si Mixo. Umalis si Pars ng 8:30, 7:30 kasi nag-8 siya. Pinasama ko na si Mixo, drop ko doon sa daycare. Pag-alis nila, nagligpit ako ng mga damit namin na nilabhan ni Pars. Si Pars talaga, maglaba. Napakasipag. Kaya ako yung nahihirapan. Dahil ako man yung taga-tiklop. Hindi man siya marunong magtiklop. Hindi naman maganda kasi yung pagkatiklop ni Pars. Kaya pag naglaba siya, automatic akin yung tiklopin. Hindi pala na taluhan dito walisan. Yung style ko ngayon, dahil minsan tinatamad ako mag-vacuum. Ito yung ginagamit ko.
Pero in fairness, nakakatulong naman siya itong walis talaga natin. Ayan o. Ang ganda nito. Kung ano lang ba, yung dito malapit sa ano namin. Sa front door. Natatanggal naman yung mga alikabok. Ano lang naman kasi to dito, yung alikabok. Tapos yung galing sa sapatos namin. Pero yung mga ano talaga, dumi-dumi. Hindi na gaya dati na si Mixo kumakain. Tapos yung kinakain niya, nahuhulog. Wala na, hindi na masyado kasi sinanay na talaga namin si Mixo na kumain lang dun talaga sa lamisa. Which is now ay natuto na si Mixo natin. Minsan pag dinadala ko yung plato niya dyan sa sala, tapos meron siyang lamisa, yung maliit. Sabi niya, Mama, no, just here. O, di ba? Tinuruan na ako ng anak ko. Malaki na talaga yung ating Mixo. Gaya niyan, oh. Nga ano lang naman yan, galing sa sapatos namin yan. Kasi kanina pag apak ko medyo masakit sa paahan. Tapos ayan, oh. Yan. Mamaya, kasi nag-vacuum naman si Pars 2 days ago. Kunin ko lang yung mga sa gilid-gilid ba. Diba? Tinamad yan, Mars. Kanya-kanya naman pa tayo ng style. Hindi kasi pag mag-vacuum tayo, ang gagawin natin, ganun pa din. Oh. Kasi last 2 days, nag-vacuum si Pars na ano talaga yung nanggal na yung mga carpet. So, bali yung mga ilalim, na anuhan na yun, na vacuum. Ito lang sa taas. So, linisin ko muna yung bahay natin dahil meron pa akong dishwasher na i-empty at yung ating lababo. Inuwan ko to kasi kanina. Kasi hindi na pala siya magkasya. Tapos yung kinapihan namin kanina ba? Anong ingay ba yan? Maingay dyan banda sa... Maingay yung likod nito ba? Baka meron silang ginagawa dyan kasi nire-renovate nila yung parking area namin dito. Ayan o, bago na yung paint. Tapos dito, ayan, hindi na siya mukhang luma. Ayan o, ganyan naman sila dito eh. Yung mga old building nila dito, hindi talaga nila sinisira or yung dinadown talaga nila ba. Like, kaya sa atin, pag may sobrang luma na building, inaano natin, ina-abandon, tapos yung iba ginigiba. Dito sa kanila, paint lang yan, okay na. Historic kasi yan sa kanila eh. Ito na building na to, matagal na to eh. Si Pars natin, sabi niya, 8 years old pa lang siya, nakatira na sila dito sa building na to. Kung saan kami ngayon na flat, yan talaga yung bahay nila Pars dati. Nung 8 years old siya hanggang 17 years old, dito sila nakatira. Pero nung lumipat si Pars dito sa building namin, ano na siya, mismo binili niya sa ibang may-ari. Kasi nung nakatira sila dyan, tapos umalis sila, hindi na sa kanila. Tapos nung nakita ni Pars na binibenta ulit, ayun, binili daw ni Pars. At yung first time niya na makabalik dyan, hindi siya nagdalawang isip na bibilhin niya yung bahay na yan kasi na-feel niya daw talaga yung pag-welcome sa kanya ba. Alam niyo yung parang spirit sa atin na pag pumasok ka, alam mo yung ramdam mo talaga na ay ito talaga, ito sa akin talaga to. Kaya nung pumasok siya for how many years, more than 20 years daw siyang hindi nakapasok ulit sa bahay na yan. Tapos nung for the first time nakabalik siya, ayun, kinabukasan binili niya yung bahay. Punta muna ako ng pharmacy dahil bibili lang ako ng gamot. Ubus na kasi yung gamot ko eh. Ano ba yung ginagawa nila dyan? Yan nga oh, nagpipaint talaga sila. Ayan oh. Naglalagay ng kahoy. Kaya pala medyo maingay. Sabi ko, binabakbak nila dyan. Binabalik yung kahoy ba? So punta muna tayo dun sa Carhula. Ang bilis ko lang dun sa labas. Hindi na ako nagtagal-tagal. Kasi magtatagal tayo dun. Sayang yung oras at mabubudol na naman ako dun. Ano ba yan? Mag-init muna ako ng tubig dahil yung gamot na binili ko, ano siya, liquid yung ilalagay lang sa warm water.
Ito. And then, i-ano natin. Inumin. Yun siya. Inumin. Merong flavor doon na lemon. Kaya lang, parang masyadong maasim ang lemon. Hindi ko kaya inumin. Ito na lang. Mustahero ka. Ano ba ito? Flavor nito. Nakalimutan ko. Maganda kasi ito siya. Hindi talaga siya yung as in na para na siyang paracetamol. Kaya lang, ilalagay mo sa tubig para yung lalamunan mo mainitan din. Dahil nga, tiglamig na dito sa amin, ang unang nararamdaman ko talaga, basta feeling ko na magkakaroon ako ng flu, ay yung aking lalamunan. Pakiramdam ko na parang lumulunok ako ng bato na masakit siya ba, tapos medyo malaki. Pag gano'n na yung pakiramdam ko, umiinom na talaga ako ng ganito. Kumbaga, agapan ko na bago lumala. Kasi dati nung hindi ko inagapan ng maaga ba, inantay ko pa talaga na lalo siyang sumakit. Diyos ko, 1 linggo ako nag-suffer. So ngayon, I know na kung paano agapan. Kaya ito yung paborito ko. Kaya lang, pag uminom ako nito, hindi ako pwedeng iminom ng, ano ba to? Yung burana namin dito na pinaka-strong na talaga siya na gamot. Painkiller talaga siya. At ito ay 600 gram. Kaya hindi siya pwedeng ipagsabay. Ilang gram ba to? Hindi ko din to nabasa pero gustong gusto ko to siya. Tapos meron siyang caffeine o di. Pag ano ka talaga yung tamlay na tamlay ka, pag uminom ka nito, mawawala yung katamlayan mo kasi meron siyang caffeine. Para lang din siyang juice na mainit. At hindi lang din yan siya gaano kamahal. Bumili din ako ng vitamins ng ating Mixo para iwas sakit na din kasi nga tiglamig na. Meron pa naman siya dyan, kaya lang paubos na. Kailangan talaga mag-ingat ngayon. Nako, delikado pag nagkasakit. Ano ba yan? Uy, bakit parang meron pa ako nararamdaman na mga alikabok dito sa ano ko? Sa sahig. Parang uulitin ko na naman yung aking walis ah. At dahil luluwas tayo sa city, magluluto ako ng lechon ala Maringkuini dahil request po yan ng ating Inday Karya. Nakailang beses na po yun siya nagsasabi sa akin na lechon Mars, lechon. Ade, pagbigyan natin yung craving ng ating buntis. Naglilihi talaga. Pero sabi niya, hindi naman daw siya naglilihi. Yung sometimes lang talaga, alam naman natin pag buntis, may time na ganyan yung kainin natin. Gusto natin kumain ng ganyan. So, pagbibigyan natin si buntis. Magluluto tayo ng lechon. Yung lechon ko, na-marinate ko naman yun siya kagabi. Hala, ang problema ko ngayon ay paano itali yun? Diyos ko, wala pa naman si Pars dito. Nakalimutan ko lang kasi talaga. Dapat, ang plan ko kasi, dalhin ko na lang, tapos doon ko na babalutin at bukas namin lulutuin. So, naisipan ko bukas, magda-dumpster kami. So, ngayon na lang para pag dating natin doon mamaya, may lechon na ba? Magluto daw sila ng pansit. Wala kasi yung very strong namin na pantali. Uy, ito kasi walang kabuhay-buhay to. Asan kaya yung isang tali ko na maganda talaga ba na kahit itali mo yung sarili mo, hindi talaga mapuputol. Pero ito, tali mo lang sa kamay mo, mapuputol mo. Kaya kailangan dalawa-dalaw, ano ba, twice ko siya itatali. Mag-chop-chop muna ako ng ating mga ricados para sa ating lechon. Magagamit ko na yung aking tanglad na sinail. Ayan. Ito yung gagamitin natin sa ating lechon. Kunin ko muna yung aking karne dahil malamig na. Andun na sa labas yung ating karne. Ayun, nasa oven na yung ating lechon. Ayun, mamaya pa yan dahil 5 hours pa natin yan lulutuin or more than 5 hours. So, naglinis ako kanina dahil ako ng ating lechon. Maglilinis na naman ako ulit. Ganyan talaga yung buhay natin, no? Pag nagluto, so after magluto, maglinis na naman.
Tapos after natin kumain, maglinis na naman tayo. Ganyan lang talaga. Yung paglilinis, hindi talaga natin yan maiwasan. Dahil pag hindi tayo maglinis, tayo lang din naman yung maaalboroto kasi yung ating bahay ay makalat, di ba? Tama po ba? Ang bango ng ating marinate. Kasi nga, sa mga hindi pa nakaalam sa aking style ng paglilitsyon, minamarinate ko muna yung aking litsyon dito sa pinakuluan ko na tubig. Parang medyo madilim ah. Yan, okay oh. Yan. So, ayan yung pinakuluan natin na mga ricados natin. May luya, may onion, hindi luya, garlic pala. Kung ano yung nilagay ko doon sa ating lechon na garlic, onion, pepper leaves, lemongrass, rosemary, paminta, asin. Tapos yung asin, 1 cup ang nilalagay ko para yung alat niya ba, kasi nga 'di ba, matagal siya maluto diyan. So, merong yung excess water ng karne na lalabas. So, kailangan pag naglitsyon kayo, wag po kayong matakot maglagay ng asin sa meat nyo. Kasi pag 1 kutsara lang lalagay nyo, wala po yung lasa ang litsyon nyo. Na ano ko na talaga yan, proven ko na yan, na pag konti lang asin ang ilagay mo, hindi talaga papasok yung alat sa karne. Dahil nga ilang oras yan siya nakaano dyan, nakasalang. So mawawala yung kanyang alat ba. Gaya lang pag naglitsyon tayo ng malalaki, yung buong baboy talaga, di ba? Ang dami ding asin ang nilalagay nila. Mas mabuti na yung medyo maalat-alat kasi yun yung masarap para mawala yung bidli sa karne ba. Pero wag naman yung asin, wag naman yung sobrang alat talaga. Yung tamang alat lang. Kaya nilalagay ko talaga dito sa pinakuluan ko na tubig at yung karne na ibababad ko. 1 cup talaga yan ng asin para yung alat dito sa tubig ba, pasok dun sa loob ng karne. Na-try ko na yung aking pork belly lechon na hindi ko ginanito at kahit 2 days ko siyang binabad or nakamarinate. Yung dry marinate na ba, yung hindi ko na siya dinaan dyan, wala talagang lasa, ay hindi ako satisfied. So bumalik ako dito sa style ko na kailangan i-marinate dyan sa brine water natin. Tapos pag okay na siya, ayun, pwede nga 1 araw dito or 1 gabi, tapos 2 days mo siyang ibababad doon sa marinate mo na yung dry, di ba? Mas masarap yung lechon natin. Yung mga kaibigan ko, binabalik-balikan nila yung lechon ng inyong Mars. Kaya maglinis muna ako dito sa kusina. Dahil yung ating lechon, mga alas 5 pa yan maluto. So, tama-tama lang. Alis kami ni Mixo dito ng alas 6. So, dating tayo doon mga 7:30. Kainan na doon sa bahay ni Ate Julie. May lakad din kasi sila kaya sabi niya, iwan niya daw yung susi doon sa itago niya ba. Nakalimutan niya yata yung spare key nila ay nasa akin. Sabi ko, hindi na kailangan kasi meron ako susi sa bahay niyo. Dahil yun man yung umuwi sila ng Pinas, iniwan sa akin yung susi. Tapos binigay ko sa kanya, nung dumating sila, sabi niya sa akin na lang daw muna dahil medyo madami-dami naman daw yung kanyang spare key. So, pinamana muna sa akin yung isa. Tapos nakalimutan na meron pala akong susi sa bahay nila. Dahil baka pagdating daw namin, wala pa sila ba. Sasamahan ko lang si Miggy, meron daw swimming with friends doon sa Flamingo, yung niliguan namin dati. So baka malilate daw sila ng uwi. Kaya uminit na naman. Mainit. Ito yung nakakasakit. Mainit na malamig. May araw nga, pero malamig yung hangin. Oy, grabe talaga Gustong gusto ko talaga to. Kanina ramdam ko talaga yung lalamunan ko na parang sasabihin ko na darna. Nawala na naman. Hindi ko na ma-feel yung parang namumuo dito sa lalamunan ko. At yung aking dito, mga orchids. Binabad ko sa tubig para makainom ng tubig. Ayan Binababad ko dito sa planggana. Sus, nagbasa-basa juga Mars ba? Ayan. O, diba?
Ayan, once a week lang naman yung ating mga tanim. Ito kailangan talaga ito tanggalin kasi wala pala akong mga pot na iba. Naubos na yung pot ko. Finally, luto na din yung ating lechon. After 5 hours, ito na. Ay. Init. Ay. Bango. Saglit lang. Kunin natin tong Nomita! Odota! Nasundo ko na din kasi si Mixo. Nandiyan na siya. Oh, ang init pala nito. Ay. Yan. Para hindi na masunog ba yung tubig. Nalagyan ko kasi ng tubig yung oven para hindi masunog yung sa baba niya. Mag-drip kasi ng oil itong natin, lechon. Kaya ayan yung ating lechon. Bakit kaya nagputi ito? I have no idea bakit nagputi siya. Ayan ito nagputi. Bakit ganyan? Pero importante, masarap. Yan, i-rest lang natin yan para yung excess niya, water ba or yung mantika magtulo pa. Mamaya ko pa yan babalutin pag aalis na tayo. Para hindi siya makunat. Kasi pag balutin natin yan ngayon, and then mamaya pa ako mga alas 6 aalis. Wala na, kunat na yung ating lechon. Mikael, ano naman pinagagawa mo dyan? Bakit may kumakalabog na naman Ay, itong batang to excited. Pumunta dun sa city. Ayan na Hindi pa ako tapos sa gawain ko dito, Mitso. Oh no, what happened, man? Sakit daw yung ilong niya. Because I told you, don't do that. How many times I told you? Because you're not listening to me. That's what happened. I told you that stop playing. You won't hurt yourself. Ayan. Hindi ko pa na yung aking mga orchids na arrange. Meron pala yung natin dito, yung Mang Tomas ba. Pero mamasitas yung kinuha ko, yung sarasapang lechon. Mas gusto ko to kasi hindi yung masyadong makapal o tawag nun, yung sobrang thick. Yung Mang Tomas kasi dyan sa Pilipinas dati gustong gusto ko kasi masarap siya. Ngayon iba na yung lasa dito. Hindi ko na siya bet gaya nung andyan pa ako sa Pinas. Impake muna ako. Hindi dapat impakihin kasi 3 araw tayo. Ito, dalawang gabi pala tayo mawawala. Ay. Uy, init. Slice muna ako ng lechon para sa ating pars. Tirahan natin yung ating pars Marco. Kasi minsan lang tayo magluto ng lechon. Kailangan natin patikimin si Pars, diba? Kasi siya ang nagkuha ng karne. Siya din ang nag-order. Ako nagluto lang. So, kailangan may si Pars. May part. Saan ba ako mag-slice dito? Dito na lang siguro. Uy, grabe crispy. So, ito na. Dito na lang. Kasi konti lang naman yung gusto ni Pars eh. Yan Uy. Ang crispy nun, Mars. I slice this for easy. You want to try? Yeah. Alam ko na, gusto mo yan. Naning mixo. Crispy. Nami? Yummy lechon, no? Ayan. Ay. Ano yung ating laman? Ay, yung balat.
masisira. Wala, masisira talaga yung Mars kasi. Crispy nga. Ay. Ito. Slicing ko na lang ito, be. Para hindi na mahirapan ng ating Mars. Grabe, napaka-crispy. Ay. Nam. Patay. Maubos to ng ating mixo, yung balat pa lang. Kasi ang ano din nito sa balat eh. Ang hilig din nito sa balat. Di ba na? Uy, uy. Wala, may suka pa kaya ako. Kasi gusto ni Pars nito ay suka. Kunti lang yung kay Pars. Isang slice, okay na si Pars. Di ba, Mixo? Ano kaya ang paglagyan ko nito? Wala na pala akong foil. Nakalimutan kong bumili. Nawala talaga sa isip ko. Gusto mo ba ng meat o yung ano lang? Balat? Sos, I know what you want. Only the skin. Yung balat lang naman ang gusto niya nito. Wait, I give you. Init na, init. Oh. Dito lang tayo magkuha. Sorry mga tita. Nauna na si Mixo. You careful ha. Dito na yung ating Pars. Nag-ano lang siya. Naglagay ng vitamins ng ating Mixo para dalhin ko. Ayan o. Tapos yung allergy medicine ni Mixo. May Ellen pa. Kasi yung ano, yung garapon kay Ellen yan eh. Wala akong ibang mapaglagyan. Yun man yung mga candy. So ready na kami. Si Pars natin, maya-maya, magsasauna din siya. So, maiiwan yung ating Pars dito. Namita, Mixo. You put your ano na. Asan na yung ano ko, wallet? Ay, hindi mo sa hot on. Ha? Where it is? Ano ba yung daling kong jacket? Tuossa, tuo. Mitä kissahattu? Se oli sininen, se oli kissassa. Tama. Mitä oli? Kissahattu. Ito na lang siguro dalhin kong jacket. Kissahattu. Okay pa naman to. Niin, iskan täytyy kirjoittaa. Kasi ito lang yung jacket ko na medyo Ihmiset matipis-tipis. People was jealous of my lunch. Why? Fried rice and it smells so plenty of garlic. There when you eat it. Yeah. Yung mga ka-workmate daw ni Pars ay nagsiselos sa kaniyang baon. Ganyan yan sila eh, basta lunchtime na. Hey, I remember since I arrived and then I always cook Yeah. lunch for you, like you can brought to work before. Yeah. You always said like your workmate is like surprised you have Yeah. Asian food all the time. Yeah. True. Like rice is life, and then what's that? Those adobo, Yeah. lumpia, Everything good. everything is good. Tapos kanina nag-init daw siya yung fried rice. Yung fried rice daw ang inano ng naka-workmate ni Pars ba? Yung ang bango-bango daw. Simple lang naman yung aking fried rice pero masarap. Mita, kat ang daldal mo? Alis na tayo kasi medyo maaga pa. Dahil pag mamaya pa tayo aalis, baka abutan na tayo ng ano, ng dilim ba. Hindi ko lang alam kung makauwi na sila Inday Karya pagdating natin doon, pero maisusi naman ako. Ayun. Nagsapatos na talaga ako para hindi na ako manghiram ng sapatos kay Inday Karya dahil iba yung size ng sapatos niya. 38 siya, ako 36. What's that? That is the washing machine. Yo, just send it. I will pay. Isi jää kotiin. Isin Joo, pitää Isi. huomenna töihin. Easy stay here. Joo, isin pitää lähteä töihin huomenna. Joo, sige na, you hug Isi na. Joo, aina hali isille. Det var inte alla täällä niin att du sa töissä. Niin. Bye bye. Because I have a little ano. Jesus. Bye bye. Jesus.
Bye-bye. Bye bye. Kaya ka ba? I love you. I love you. Sus! Tonight. Uy, good night! Hey, hey. Hey, hey. Drive safely. Complete ra ka. Hey, hey, good night. You, hey, hey, good night. You hug Easy. Drive safely. Did you hug already Easy? Yeah, already Okay. hug and kiss and Okay, because we will see Easy, Sunday. Sunday. Hey, where is my, card? Ate siya mo po. Oh, where is my card? Card. There is something. Hanapin ko muna yung aking wallet. Finally, dumating na din kami ni Mixo dito. Mixo, don't do that please. Ang bango ng yung pagkain natin dito, nagutom tuloy ako buong biyahe natin kasi yung ating lechon nangangamoy. Yo, lechon Mixo. Did you also smell? No. Why? Why so fast? Do you know that whole travel? I'm hungry because our car smell food. You know that lechon? That pork? Yeah. What I cooked there? Yeah. So smell. It so smells so good. That's why I'm so hungry. Huh? How about you? Are you hungry? No? Ulit kunal ka? Uli ko. Kuya migi kote otwala. Diala ete pain. I'll make you pizza. Yo. Forest daw yan ni Miggy dyan. May pangalan na yan, Miggy. Miggy Forest. Nagtawagan kasi Ate Julie kung dito na ba sila. Pero wala yung kanilang mga sasakyan. Nag-work ba si Coco M? Parang nag-work si Coco M kasi yung boat car nila ay wala dito. Ha? No, but no one is inside, Nak. The two cars is not here. So we need to open using our own key. Where is the susi? Diyos ko. Hala, tawagan ko pala si Ate Jen. Kung makakapunta sila dito. Pero inimbitahan naman yun ni Ate Julie eh. Ayan, walang tao yung pagpasok natin dito. Ha? Bakit ayaw magbukas? Eh, kasi yung ginamit ko ay yung susi ng bahay. Aray, ano ba yan, Mars? Hindi ka na marunong magbukas, Mars? Ayan. Ayan. Tao po. No one is there. Remove your shoes, na. Remove your shoes. Yo, no one is there. Pero alam naman ni Ate Julie na darating kami. Sabi naman niya na pag dumating na kami, pasok na lang kami. Ha? Miggy has that swimming time with friends. That's why. Pinasok na pala nila yung upuan dun sa labas. Tapos, dyan na lang kami matutulog mamaya kasi yung bed nila dito tinanggal na. Ay, yung food pala. Doon natin idiretso. Ha? Mixo, don't make any mess, ha? Ano man ito? Bakit ang laki ng kaldero dito ni Ate Julie? Spaghetti siguro to siya. Parang mag-spaghetti to siya. Ayan, nagluto nga siya ng spaghetti. Magpahinga muna ako kasi ako ay faguda. Dahil walang tao dito, mangungusina tayo sa kanilang bahay. Ayan, kakausap ko lang kay Ate Julie. Ano
Nakuha na ti Julie yung mga stuffed toys dyan. Ang ganda. Magluto daw ako ng lumpia. Siguro mamaya na lang to lutuin. Ano ba to? Tapos, meron pa ditong fried chicken. Kasi sila ate Jen at Kuya Kero pupunta din daw dito. So, magluluto na lang ako. Paano ba itong ano nila? Ayan, nakalimutan ko na. Sorry lang, I have no idea. Ayan pala. Ayan. 200. Yun na siguro yung 200. So, ilagay lang natin yung chicken dito sa oven. Uy! May ano pa pala dito? May mga gamit. Aprituhin ko na lang siguro to eh. Huwag na lang ito. Aprituhin na lang natin to para mas masarap. Ayan. Mixo! So, ako dito busy sa kusina. Si Mixo doon, busy sa mga laruan ni Miggy. Ang laki naman nito. Saan man yung mga kaldero? Maliit naman po siya na kaldero. Okay na lang siguro to. Ano oras na ba? Kasi nagsiswimming sila and natawagan ko si Ate Jen. Ano oras sila punta dito? Hindi man nag-reply. Nag-work pa siguro yun sila. Maya-maya siguro. Pahinga lang tayo konti. And then, umpisahan natin yung ating ano dito. Luto-luto tayo mangusi. Palitan muna natin yung kusina ni Inday Karia. Kasi mamaya pa naman yung sila uwi. Para pag uwi nila ba, for sure gutom ang mga yun dahil nag-swimming. Tapos galing sa work. Pagdating nila, meron ng pagkain, di ba? Hold on, baby, I don't dance, but how I love to be around you. I'm not scared to take a chance. Yeah, I'm so happy that I found you. And you know that I'm yours, alright. You can tell by the look in my eyes. Don't wanna play it cool, I give it straight from the heart. Oh, how I love to be around you. We got something better than the others. We can fly higher than an eagle. Take me somewhere we can be together. Oh, how I love to be around you. Tinodok na talaga tong pagiging feeling bahay ko dito sa bahay ni Ate Julie. Pero sabi naman niya, feel at home ka dyan. Enjoy there. Kaya ito, i-prepare ko lang naman yung food namin. Yan o, diba? Para pag dating talaga nila ay ready na kami kumain. Yung manok na lang ang piniprito ko doon, yung ating lechon na chop-chop ko na. You eat that, love. Ito, tinikman mo lang yan ha, tapos ayaw mo na. It's not good, Mikael. Like, you just take one and then taste it, and if you don't like it, okay, you're done. No, it's not like that. Because I know you are just like heart of that bread. But next time, if you are full, don't take any food so that we don't throw anything. Okay? Okay. Yo, kasi pinakain ko na siya ng spaghetti, tapos nung nagbukas ako doon, kinuha ko tong mga kutsara. Nakita niya yung tinapay. Ganitong tinapay. Akala niya donut. Ayaw ko sana bigyan kasi busog na talaga siya. Kanina nga sinusubuan ko. Siya na yung umayaw kasi busog na daw siya. Tapos ito ayaw. Yan na lang gawin niya. Titikman niya lang yan. Pero hindi ko naman yan napipilit kung ayaw niya na. Hindi naman din maganda na ipilit natin sa kanya yung tinapay na ubusin niya. Tinuturuan ko lang siya ba na pag sobrang busog niya, huwag siyang kumuha ng pagkain. Antayin niya, kumbaga, umano yung kanyang tiyan ba, gumaan, hindi yung sobrang busog pa talaga. Kasi hindi din maganda yung sobrang busog mo, tapos kain ka ng kain. Maimpacho kami kain. Ayan, balik ko lang yung ating mga kutsara dito. Nag-work pa sila. Ate Jen, tinawagan ko. Kung ano oras sila punta dito. Yung manok na lang. Ayan.
Malapit na siguro tong manok. Kunti lang pala tong manok pero okay na to eh. Huwag na din masyadong madami kasi hindi rin to maubos pag sobrang madami ba. Ready na! Busog na kami ni Mixo. Kasi itong si Mixo natin, tikim ng tikim. Ako naman yung taga-ubos. Ayan o. Ready na yung ating dinner. Pero yung may-ari ng bahay, wala pa. Nag-enjoy pa siguro yun si Miggy doon. Yo, I will give it to you. Okay. Ayan, malinis na yung kusina. Naglinis na talaga ako. Ito lang. Kasi medyo mainit pa. Hinayaan ko lang muna dyan. Ayan. Saan kaya itong lalagay na Ate Julie yung mga plastic nila? Siguro dito na lang yan. Hinugasan ko na yung mga malalaking kaldero. Hindi naman kasi yan kasya dito sa dishwasher. Kahit doon sa amin, yung mga malalaking kaldero, hinuhugasan ko lang. Ayan lang naman yung pagkain namin. Diyos ko. Oh my God, Lord, thank you. Dahil may food na naman kami. May spaghetti. Yan yung sauce ng spaghetti. Tapos yung pasta. And then, lumpia. Gawa natin Julie from dumpster. Din ang laman yan. Tapos, fried chicken. And then, yung dala kong lechon. Meron ako ditong dalang black rice. Dinala ko na lang. Kaysa masayang dun sa bahay ba. Kahapon kasi yan naluto. Dinadamihan ko na naman yung aking niluto. So, ang ending, dinala ko na lang dito. Inom muna tayo yung tubig, be, kasi ako'y nauuhaw. Tapos yung ating Mixo, gusto na niya mag-sauna. Sabi ko, mamaya na pagdating ng tita niya. Alas 8 na din kasi eh. So, usually, tulog na to si Mixo mga ganitong oras. Pero ni Mixo ngayon? Cheat day. Dumating na din yung mga inaantay ko. Matutulog na sa Wawa naman si Maring Gwen. Uy, seryoso, inaantok na ako doon. Sorry naman. Alam mo naman Pero okay lang naman. Alam mo naman ang mga nagkukod-kod. Sabi ko nga, magkakape siguro ako. Inari mo na yun. Pero nawala yung antok ko ngayon nung dumating sila. Uy, sino uminom nito ng Miggy? Tsaka si Sam. Silang dalawa ganun. Ay, hindi. Nabuksan na yan, binuksan ko. Okay. Nabuksan yan. Kaya, Kain na tayo. Ang ininom ng dalawang bata. Hindi, nabuksan na yan, te. Siguro mga ganito, nakakuha na ako. Nagulat lang ako. Huwag kang magulat kasi gulat ka na. Si Mixo, busog na yan. Kanina ko pa pinapakain.